buhay ng pamilya Perez noon, talaga mahirap. Kami ay 14. Ako sa father ko, mag-pidler. O mga siguro, hindi ko matamorole siguro, nasa mga 10 years. Yun ang aking naging trabaho. Hanggang sa nagkaasawa ko. Madaling araw yun. Hindi ako makahinga. Sige ako. Habol-habol ko yung hininga ko hanggang alas 4, alas 5. Parang nagnormal. Pero sabi namin, hindi, dali na kita sa ospital, kaya delikado yan. Doon na nakita yung sa findings ng doktor na delikado na talaga ang buhay ko. Kaya sasikan na sabi niya, dead ka talaga. Nabara na pala yung aking mga ugat. Sabi nga ng doktor, ay paano ito? Ako, uwi mo na ako sa bahay, Dok. Kaya mahirap baya yan. Wala kaming pang-down. Wala kaming pambiling gamot. Ay, sabi ko sa kanya, huwag kang maalala, kuya, hindi ka pabayaan. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, magpa-opera ka. Hanggang sa na-opera ako doon sa loob. Lumabas ako doon sa recovery room. Sus, pagkakita ko sa doktor, sus, tulong ang luhak. Ako, Dok, yan talaga ako. Ako, Lord, thank you, Lord. Ako, Dok, thank you kayo. I-save ni mo akong kinabuhi. Gidungagan ni mo akong paghatag og serbisyo sa akong pamilya. Tuloy ang luha ko. Ako'y nakalabas sa tulong ng kapatid ko. Hindi ko alam kung anong mga ginawa niya. Pero una-una, nagpasalamat ako sa kapatid ko. Siya talaga lahat ang tumulong sa akin. Ako'y napayak kasi paano na kung wala akong kapatid na ganyan? Mapatay na ako siguro. Hindi ko akalain na ako makalabas pa ng ospital. Ang laki daw ng bill, sabi niya. Aabutin daw ng almost 1 million, sabi niya. Ngayon, ang ginawa ko, nag-text ako sa Sir Bongo. Sir, na ano ang kapatid ko na confide kasi operahan siya ganun-ganun. May tumawag sa akin, niya ako po yung naka-assign sa inyo, sabi niya. Grabe si Sir Bongo, yung ganun. Pero sa kanya, may follow-up, may stop pa siya. Hanggang sinamahan pa ako ng stop niya. Pag ano nung bill, narinig ko lang, nag-usap sila. Ibigay daw lahat. Gusto kong tumalon. Gusto kong... Ewan, di ko alam, di ko malaman sa sarili ko. Basta tuwan-tuwa kami, nakakap niya nga ako. Nung primero, hindi ko pa alam, pero sinabi din niya bago ako umalis ng hospital. Si Kwan yun Secretary Bongo. Yun ang nagbigay tulong. Ang sabi ko nga sa kanya, ikaw, pabutin mo yung aking taos-pusong pasasalamat sa taong tumulong na ako'y mabuhay. Paminakap niya nga ako. Umiiyak siya, makakap sa akin. Sabi ko, okay na. God will provide. Pero si Sir Bongo talaga ang inano ni Lord. Pinadala nila sa atin para tumulong. Ang alam ko sa kanyang pagkatao, simula pa noon, na naupo siya doon sa mayor kasi tumutulong talaga yan kahit hindi niya kilala.